Universidad sa Maynila. Well, this will undergo an auditing so that SGV, for example, will certify. Ilang minuto lang nabuo na ang Human Cross na sumisimbolo ng pagiging katolikong universidad ng UST. Mahigit 40,000 estudyante ang populasyon ng UST pero kalahati lang ang pinasali dahil sobra-sobra ito para bumuo ng Human Cross. Pero hindi lang ito para sa Guinness, kundi para sa pagsisimula ng Lenten season. Ang krus ay sumisimbolo raw ng pagkakaisa. The cross is the symbol of life for us, the tree of life. Now, this is not only an attempt to form the biggest human cross, but this is also an attempt, a spiritual event for each one of us. Hindi raw pinilit ang mga estudyante at mga empleyado sa pagsali. Nang tanungin kung pakikiisa rin ito sa panawagan ng simbahan para ibasura ang RH Bill. First, life is always a gift. We don't have right to life. Right to life in the sense that to control life, it's always a gift from God. Tinapos sa panalangin ng programa, umaasa silang ang UST na ang hahawak ng pinakamalaking Human Cross sa tala ng Guinness. Pasok tayo sa Guinness? Yes, because syempre naghirap yung buong UST para dito. Full effort. Sana makapasok. Hoping. Dito lang pasok tayo pero yung mahirap lang talaga, yung stringent, yung yung sa Guinness World Records, kailangan talaga naka-ID, tapos yung iba puti nga nakapasok sila. So sana makapasok tayo. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting. Latest sa showbiz balita, ihatid na sa atin ni Luan D. Luan. Salamat, Igan. Dinagsa ng mga nakikiramay ang huling gabi ng burol ng aktor na si Paquito Diaz. At isa sa mga bumisita, ang apo niya kay Joko at Angelo De Leon. May live report si Micaela Papa. Mika? Luwan, ilang oras na nga lang at nakatakda ng ilibing ang aktor na si Paquito Diaz. Sa huling gabi ng burol, iba't ibang kaibigan sa industriya ang dumating para magbigay ng respeto sa yumaong aktor. Kabilang sa mga nakiramay kagabi ay ang basketballistang si Alvin Patrimonio, singer-actor na si Randy Santiago at OMB Chair Ronnie Ricketts. Nagbalik din ang mag-asawang Eddie Gutierrez at Annabel Rama at ang action star na si Philip Salvador. Nakiramay rin sina Congresswoman Lani Mercado at ang aktres na si Angelo De Leon na dating girlfriend ng anak ni Paquito Diaz na si Joko Diaz. Ayon kay Angelo, nalulungkot siya na sa burol na lang unang nakita ng kanyang anak na si Nicole, ang kanyang lolo. More than anything, naging pamilya ko sila at pamilya pa sila ng anak ko. So, I just wanted to give my respects to a good man and syempre for my daughter also to know his other half. Bagamat di pa rin matanggap ng pamilya Diaz ang pagkawala, handa na silang ilibing ang padre de pamilya ngayong umaga. Mas gusto talaga namin na doon na siya kay God para masaya na siya, hindi niya nararamdaman yung sakit, at saka nakakagalaw siya. Kasi sa katawan niya ngayon, hindi siya na nakakagalaw eh. Luwan, alas 9 ng umaga isasagawa yung Requiem Mass at tinatayang alas 10 ng umaga ay maihahatid na sa huling hantungan ang labi ni Paquito Diaz. Ang anak niyang si Joko mismong magdadala dun sa casket patungo dun sa lote nila dito sa Manila Memorial Park. Live mula rito sa Parañaque, ako si Micaela Papa. Balik sa iyo, Luwan. Maraming salamat, Mika, reporting live mula sa Parañaque. Samantala, good news naman po para sa certified Greeks at the same time, fans ng kababayan nating si Charisse. Hindi na nga po magtatagal ay muli na namang nating mapapanood ng international singing sensation sa hit TV musical. At kabilang sa mga excited sa kanyang pagbabalik, ang co-star niya sa series, si Lea Michele who plays Rachel Berry sa show. Sa sobrang excitement na aktres, agad siyang nag-post sa Twitter ng pic nilang dalawa, sabay tweet ng "Look who's back, so happy." Ni-retweet naman ito ni Charisse, sabay sabing ang sweet daw ni Lea. Marami pa akong chika para sa inyo later. I'll be right back. Igan? Salamat, Luan. Makibalita na tayo sa latest naman sa daloy ng trapiko. Narito po si Lava Anjuver. Maraming salamat, Igan, mga kapuso. Ito na po ang ating mga kakalsadahan. Unahin na po muna natin ang aming kinaroroonan dito po sa magkabilang lane ng Commonwealth Avenue. Dagsa na po ang ating mga motorista dito. May kita nyo naman po, pero at least medyo nakakadabugis pa naman po sila patungo po ng Quezon City Circle. Yung mga patungo naman po ng Fairview area, maayos pa naman po silang nakakapag-travel.
Wide mo pare. Okay, sa may EDSA Balintawak naman mga kapuso. Via GMA Traffic System, masisili po natin ang magkabilang lane. Yan pong nasa kanan ay patungo po ng monumento at ang kaliwa ay patungo ng Makati area. Tuloy-tuloy pa rin ho ang magkabilang lane din po niya. Walang problema. Sa may EDSA Ortigas naman mga kapuso, makikita ho natin ngayon ang magkabilang lane ng EDSA Ortigas. Yung pong kaliwa ay patungo ng monumento area at ang kanan naman po ay patungo ng Makati area. Nakikitaan pa naman ho natin ho. Actually, I think yung kanan patungo ng monumento at ang yung kaliwa ay patungo ng Makati area. Yung po umaakyat sa ating flyover, yan naman ho ay patungo na yung Cainta at Pasig. May kitaan pa naman ho ng tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Sa may EDSA Kamuning naman, masisili po natin ang prosesyon ng mga motorista dahil sa kabigatan. Flyover man o ground level ay nahihirapan na po yung ating mga motorista hanggang makarating ho sila ng EDSA Cubao. Yan po ay patungo ng Makati South area, pero yung kaliwa patungo ng Caloocan at Norte ay wala pa naman pong masyadong problema. Okay, sa may circle ba? Okay, ang circle, pagdating niyo po sa Quezon City Circle, meron din mga abalang mararanasan yung ating mga motoristang galing naman ng Commonwealth Avenue. Kasi doon po yung naurong yung traffic dito dati sa Pelcoa. Urong-urong lang to. Okay, ang ating coding ngayong araw ay mga plaka nagtatapos po sa number 7 and 8. Nako, yung mga babaybay po dito sa Commonwealth Avenue, akala nyo po walang nagmumonitor dito. Kahapon po, halos 300 motorista, humigit kumulang 300 motorista ang nahuli ng MMDA o Metro Manila Development Authority na lumalampas sa speed limit na 60 km/h. Kahapon po yan. Ang paggamit po nito ay ang nakatulong po sa kanila ay ang laser gun. Gusto po ito ng MMDA Traffic No Physical Contact Policy Program. Ang laser speed gun ay may video recording at calibrated din para sa accuracy ng pagsukat po ng bilis ng sasakyan. Ang lalabag ay padadalhan po ng summons sa pamamagitan ng koreo o sulat. Kalakip nito ang larawan ng inyong mga sasakyan, plate number, gaano kabilis ang itinakbo, petsa po ng paglabag at ang instruksyon kung paano po tutubusin ang paglabag. Ang multa po ay 1,200 pesos kada paglabag. Sumunod tayo sa patas trapiko mga kapuso. Siyempre ako rin po nag-iisang Reyna ng Kalsada, Love and Wear. Smile mo dyan na number of 5. Balik sa Igan. Salamat, Love. At ang hirit namin mamaya, exclusive ang mga aksyong pagtugis ng mga pulis sa mga karnaper sa Quezon City. At isa pang exclusive, babae patay matapos umanong pagbabarilin ng hiniwalayang mister sa Bulacan. At narito na, Cilindro. Wow, thanks Arnold. Thank you so much, Igan. Okay, sa so bigat ng kapistahan ng ating sisilipin dyan sa Tanawan, Batangas at promise sa mga kapuso doon, walang kasing lagkit ang kanilang samahan. Yun, yan kasi ay dahil ibibida doon ang pambihirang sumang yakap. Ayan, may suman na, may yakap pa. Napaka-close naman talaga. I love it! Ayan, papakita sa atin yan. Dela Monica, Miko, and Arn-Arn. The real Arn-Arn. Suman yakap. Happy Fiesta, guys. Alam nyo guys, kahit wala kaming kayakap ni Miko dito, okay lang kasi sobrang sarap naman itong tinatawagan nilang Suman Yakap dito nga sa Tanawan, Batangas para sa kanila pagdiriwang ng Suman Yakap Festival. Yes, napakasarap talaga. Kaya naman pagka kinakain ko to, napakalambot at talaga man niyayakap ang dila ko. Alam ko, I'm sure si Arn-Arn ay naiingit na. Pero teka Monica, nasaan nga ba si Arn-Arn? Oo nga, alam mo yun si Arn-Arn kahit walang paa. Kung saan-saan pumupunta. Arn, nasaan ba? Arn? Hi, Monica, Miko! Andito ako sa Giant Cake. Ang Giant Cake na ito ay gawa sa 3,400 na piraso ng sumang yakap na pinagpatong-patong para mag-itsurang 4-layer cake. May mga palamuti pa ito. Okay tayo ba yan? Kita mo yan? Dito muna ako babantayan ko ng itong cake na ito. Bongga
Wow, ang bongga naman ang tinignan ni Arn. Ang Panalo dami yun. Pero yung 3,400 na pinagpatong-patong na suman nang gustong abangan mamaya eh. Mamaya titigman natin yan. yan. Correct. Pero ang tanong, Miko, paano nga ba ginagawa itong sumang yakap ng Tanawan, Batangas? Paano nga ba at bakit nga ba tinawag itong sumang yakap, mga kapuso? Malalaman na natin ngayon.